And thank you, brother. And good afternoon po sa lahat. Buhay pa ba lahat? Hindi gising. Taas ko nga kamay nyo, ganun ang buhay pa. Yo. Buhay pa nga, akala ko hindi eh. Ayun, salamat mga bro. Sorry, may isip ko ng konti. Baka green din kasi. Ayun. Bago tayo magsimula mga kapatid sa pang-lima mga kapatid, ay pwede tayo mag-pray mga kapatid sa gitna. As Lord God in heaven, muli po kayo maraming salamat po kayo sa Panginoon na binigyan niyo kayo ng pagkakataon na mapag-bulay-bulayin ng balang salita, Lord God. Panginoon, ang inyo po abang lingkod ay itago niyo po sa inyong harapan at nawa kayo ay dakila at isa sa hapon ito. Maraming salamat po sa hapon ito at pagbabayan niyo po kami lahat at lahat ng papuri at salamat ay binabalik po namin sa dakilang pangalan mo, Jesus. We love you, Lord. Amen. Ang panglimang salita mga kapatid ay nauuhaw ako. Ito yung pagtangis ng ating Panginoong Jesus mga kapatid sa krus ng Kalbaryo. Ang ating batayan mga kapatid ng talatang ito ay makikita sa Juan 19 verse 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat. Kaya sinabi niya, upang matupad ang kasulutan, nauuhaw ako. Dahil sa ating panimula mga kapatid, ang pitong huling wika ni Jesus sa krus ay naglalaman ng malalim na espiritual mga kapatid na kahulugan. Isa ito sa mga kanyang pananalitang nauuhaw ako mga kapatid, na hindi lamang tinutukoy sa pisikal na uhaw, kundi isang pahayag ng mas malalim na espiritual mga kapatid na pangangailangan. So, ano yung pangangailangan ng kapatid? Sa kanyang paghihirap sa krus, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pananabik sa katuparan ng kalooban ng Diyos at sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pagkauho na ito ay larawan ng kanyang pagnanais na ang bawat isa sa atin ay lumapit sa kanya at uminom mula sa tubig ng buhay. Tulad ng sinabi sa Matthew 5, verse 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Ang panawagan ni Jesus ay hindi lamang upang damayan siya, kundi upang tugunan natin ang kanyang pagkauhaw. Sa ating pananampalataya, pag-ibig at pagsunod mga kapatid. Sorry, may green din. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin yung physical na pagkauhaw ng ating Panginoon mga kapatid. Sabi dyan sa, basahin natin muna sa verse mga kapatid na verse 20, chapter 22 verse 15, ang aking lakas ay natuyo na parang basag na palayok. Ang dila ko'y dumikit sa ngala-ngala, inihagis mo ako sa alabok ng kamatayan. Si Jesus mga kapatid, bilang ganap na tao, ay nakaranas ng matinding paghihirap, pinagupit, ipinako mga kapatid, at kanyang tiniis ang matinding init ng araw mga kapatid. Siguro alam naman natin yung nangyari sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, di ba? Lahat na yung tiniis niya mga kapatid para sa atin. Hindi para maging famous, hindi para maging kung kanya or magtanyag or what, kundi tayo maligtas, mawala dun sa dagat-dagatang apoy mga kapatid. Ang kanyang pagkauhaw ay isang pagpapakita ng kanyang tunay na pagiging tao mga kapatid. So, try to imagine mga kapatid, ano? Yung physical na pagkauhaw niya, syempre, alam naman natin yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Ganun katindi mga kapatid yung kanyang naranas na hirap. To the point, yung nauuhaw physically talaga siya eh. Siguro naman tayo nakaranas din ng pagkauhaw, di ba? Kunting lakad nga lang, uhaw tayo. So, how much more yung tiniis ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kaya ganun ka hirap ang kanyang naranasan mga kapatid. Sabi siya sa awit
69 verse 21, binigyan nila ako ng apdong halo sa pagkain at sa aking pagkauhaw. Ay binigyan nila ako ng maasim na alak. Ito yung isang propesya mga kapatid na tumutukoy dyan. Propesya na natupad sa John 19:29. Ang awit 69:21 na yan mga kapatid. Siya yung isang propesya way back sa lumang tipan mga kapatid. Binigyan nila ako ng apdong halo sa pagkain at sa aking pagkauhaw ay binigyan nila ako ng maasim na alak. At sa Juan 19 naman, 29, ito yung tinutukoy mga kapatid mababasa natin ang katuparan nito. May isang sisidlang puno ng maasim na alak doon, kaya inilubog nila roon ang isang esponga, inilagay sa isang sanga ng isopo at inilipat sa kanyang bibig. Ngayon mga kapatid, ang eksenang ito ay bahagi ng paghihirap ni Jesus sa krus, kung saan ipinakita ang katuparan ng lumang tipan sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. So, eto mga kapatid, hindi yung alam yung paraan ng ating Panginoon, napakalayo ng agwat, pero kung babasahin natin yung Bible mga kapatid, magkakatugma silang lahat Even doon sa pagkrus ng pagpako sa krus mga kapatid ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng bagay na yun mga kapatid, nakaplano ng Panginoon. Ngayon sa atin naman pag-uusapan mga kapatid yung spiritual na pagkauhan ng ating Panginoon mga kapatid. Ating mababasa sa Juan 4:13 hanggang 14. Sumagot si Jesus, ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. So, ang tinutukoy niya mga kapatid, yung banal na espiritu na binigay ng ating Panginoon Jesus mga kapatid sa atin. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging balon ng tubig sa kanya na bumubukal hanggang sa buhay na walang hanggan. Sabi niya mga kapatid, higit pa sa pisikal na pagkauhaw mga kapatid, ang Panginoon Jesus ay na uhaw para sa ating kaligtasan. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang, yung tinutukoy kanina na hindi lang physical na pag-uhaw, kundi spiritual na pag-uhaw mga kapatid. Ang sabi pa dyan, nauuhaw siya sa ating pagmamahal at pagbabalik loob sa loob sa Diyos. So, yung spiritual meaning mga kapatid ay hindi lamang ang tumutukoy mga kapatid na malalim na meaning ay nauuhaw sa ating pagbalik loob sa Kanya mga kapatid. Kaya nga, nagsakripisyo. Parang sa ganun, yung nawalay ng mga anak ng Diyos mga kapatid ay bumalik sa Kanya. May pagkakataon mga kapatid. Which is, yun nga, alam naman natin kung anong gagawin natin, di ba? Yung repent, baptize, ay accept, repent, and baptize mga kapatid. Nagnanais siya, mapalapit tayo sa Kanya at maligtas. So, yun yung nais ng ating Panginoon at kung bakit siya nag-sacrifice mga kapatid, kundi para sa atin. Hindi lang niya ginawa lang bago lahat na yan, kundi pa rin magiging famous, kundi para tayo maligtas mga kapatid. At sa next slide po. So, eto mga kapatid, yung next slide na ito ay tanong sa atin mga kapatid. Na kung saan, ano ba i-response natin sa kanyang pagkauhaw mga kapatid? Paano natin matutugunan ang pagkauhaw ni Jesus? Sabi diyan sa Matthew 25 verse 35, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, ako'y nauhaw at inyong pinainom. So mga kapatid, ano ang magiging tugon natin mga kapatid sa ating Panginoon sa kanyang pagkauhaw? Kung imagine natin mga kapatid, nung time na nasa cross sa ating Panginoon, wala tayo nun Ito tumutukoy ito sa present nating pamumuhay mga kapatid bilang anak ng Diyos, bilang tinawag ng ating Panginoon. So, sabi ko nga, kung nandun tayo, wala tayo that time, wala tayong magagawa sa pagkauhaw niya, di ba? Wala tayong may response. But this time, this moment, bilang kanyang tinawag, meron tayong magagawa para sa kanya. Ano yun mga kapatid? Yun yung pagtugon sa kanyang sinabi na pagkauhaw. Ang sabi diyan sa, may sabi diyan sa unang talata, paglapit sa kanya sa panalangin at pananampalataya.
So isa yun sa mga maibibigay natin pagtugon mga kapatid sa kanyang pagkauhaw. Spiritually, spiritually. Sabi dyan si Santiago, chapter 4, verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sa pangalawang talata, sabi dyan, sa pangalawang idea, pagmamahal sa Kanya sa pamagitan na pagsunod sa Kanyang kalooban. So kaya na natin ito mga kapatid, di ba? Kaya natin gawin ito para sa ating Panginoon. Sabi yun sa sa John, chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, napakaliwanag mga kapatid, di ba? So, yung response ba na yan, mga kapatid, kaya ba natin yun? As of now, na bilang isang anak ng Diyos. Yung kaya natin yun, mga kapatid. Kaya nandito tayo, di ba? Nagbibigay tayo ng panahon, oras, sacrifice din natin para sa Panginoon mga kapatid. Bilang response sa kanyang pagkawa, spiritually mga kapatid. At sa pangatlong talata, ang paglilingkod sa kapwa, lalo na sa nangangailangan. So, etong isang ideal mga kapatid kung paano natin i-respond yung pagkawa ng ating Panginoon. Yung paglingkod mga kapatid sa kapwa, ano yun? Paano ba natin ginagawa yun? May mga kapatiran naman tayo siguro, alam naman natin na medyo hikaos or medyo alam natin salat sa buhay, pwede natin bigyan, di ba? Kung mayroon tayong konting tabal nito, may konting maiaabot. Kasi isa rin yun sa mga kapatid sa pag-response natin mga kapatid sa pagtawag ng ating Panginoon sa pagkauhaw, spiritually. Lalo sa mga nangailangan. Ang sabi dyan sa Matthew 25, verse 40, tunay kong sinasabi sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa, sa pinakamaliit na kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. So maliwanag din mga kapatid, bilang response doon sa pagkauhaw ng ating Panginoon spiritually. Na, kung ano man yung mga bagay na ito mga kapatid, ay ating binibigay. Every time na meron tayong ma-share sa ating kapwa, try to imagine na ay para to sa Lord. Para to sa Lord. Bakit? Para sa ganun, walang feedback or yung yung pag-sumbat. Bakit? Kasi sa isip mo, sa isip natin at sa puso, alam natin na ginagawa natin para sa Panginoon. Nagre-response tayo sa pagkauhaw ng ating Panginoon. At sa ating conclusion mga kapatid, basahin po natin dito sa Pahayag, chapter 22, verse 17. Ang nauuhaw ay lumapit. Ang may nais ay kumuha ng tubig ng buhay na walang hanggan. So, ano tinutukoy ng mga kapatid? Yung tinutukoy kanina na buhay na walang hanggan, ito po yung binigay din natin Panginoon mga kapatid na nung umakyat sa langit, nagbigay siya ng banal na espiritu sa bawat isa atin mga kapatid. Kung sino man ang manalig sa Kanya ay siyang maggagabay hanggang sa tayo ay maging kaaya sa ating Panginoon. Sabi nga dyan, di ba, ang nauho ko ay isang tawag sa atin upang lumapit sa ating Panginoon mga kapatid. Ito isang response na tayo lumapit sa Panginoon. Kasi yung binigay ng ating Panginoon, ano yun walang katulad na walang katulad na maihahambing mga kapatid na isang biyaya sa atin mga kapatid. Isang katanungan sa atin mga kapatid, tayo ba ay handa tumugon sa kanyang pagkauhaw sa pamagitan ng ating pananampalataya at paglilingkod mga kapatid? So kaya natin to mga kapatid, di ba? Ito yung tanong na even sorry. Sa bawat isa na lang, hirap English sa bawat isa sa atin mga kapatid, kaya natin itong gawin, di ba? Para sa ating Panginoon. Kasi kung we imagine mga kapatid, wala tayong nagawa way back na sa krus ng Kalbaryo ating Panginoon, meron tayong magagawa this time mga kapatid. Yung pag-respond sa pagkauhaw ng ating Panginoon mga kapatid. Isang tanong din mga kapatid bago ako magtapos.
Ano ang ating gagawin upang mapawi ang pagkauhod ni Jesus sa ating buhay, mga kapatid? Meron tayong magagawa, mga kapatid. Hindi lang sa araw, kundi sa ating kapwa rin, mga kapatid, dahil nabanggit natin kanina na kung anong ginawa natin sa ating kapwa ay siya rin binigay din sa ating Panginoon, mga kapatid. Yun lamang po at marami pong salamat. Praise God. Praise God. Salamat, kapatid. Kapatid, baka mauhaw ka. Naiwan eh. Mahirap na. Parang nakalima na tayo. Parang ako rin. Parang nauhaw na din ako. Isig ba? Diyan ba kaya? Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No? Tayo attentive pa rin. For our next speaker, though I don't barely know him, pero ito yung isa rin kabaro namin sa engineering.